I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, mayroon tayong updates, no? Ito si Congressman Barbers. Nagtataka dito sa 18 Marines. Bakit kanyo mga kababayan? Even me, kahit kayo, magtataka lang talaga kayo. Bakit itong 18 Marines pinupunterya yung mga galit sa Duterte? You see, pero sa side ng Duterte, mga kaalyado nila, wala silang binanggit kahit sino. You see, mga kababayan, even pulong hindi nila binanggit. Yung 51 billion, sa totoo lang, nasaan na yun? Hindi nila binanggit. Ngayon, nag-react si Congressman Barbers. Even, yung dating legal counsel ni Digong, si Panelo, walang bilib sa 18 Marines. My goodness. Ito si Cayetano at saka si Defensor. Pati yan si Ursula. For me guys, parang sila po yung nasa likod. In my own lang, wala akong source. Parang ang datingan, parang ganun eh. Parang sila yung nasa likod eh. Sabi po dito ni Congressman Barbers. Anong klaseng mga sundalo kayo? Sundalo ba talaga? Yun ang tanong. Alam niyo mga kababayan, kung ako lang talaga, may sino man, kailangan imbestigahin itong bawat isa na 18 Marines kung sila ba ay legitimate na Marines or na nag-Marines lang. Oh my gosh. Sabi dito, mga kababayan, sa Pinoy Trending, ayan ang source natin, no? Pinoy Trending, dating representative, ex-Congressman Barbers pala, pinuna ang mga pagkakilalang dating membro ng Marines. Pinuna ni dating Congressman Barbers ang kumakalat ngayong joint affidavit mula sa mga nagpakilalang dating membro ng Philippines Marine. Ay nako guys, magaling talagang gumagawa ng istoryahe sa totoo lang. Oo, ay nako, mana sila sa ama nila na nakakulong. Matatandang isa si Barber sa mga napangalanan. Pati yan, may malita din. Joint affidavit kung saan ay nakatanggap po na siya ng malita. Masalapi mula kay dating Acoberto Bico Partilis Saldico. Panis yung script ninyo. Panis. Yung script ninyo. Sarsuela lang ito para makapanira ng mga tao. Ni Barbers. Totoo naman guys. Even ako, hindi ako abogado, hindi ako political analyst. Pero nasa political content creator tayo. Nanonood sa mga batikang mga abogado, mga batikang mga political analyst. Nakikinig tayo. Kaya nagkakaroon din tayo kahit papano ng idea tungkol dito sa mga tao na ito na pawang kasinungalingan lang talaga. Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang mga kababayan, ito nagtatrabaho sila para lang makapanira sa mga tao na talagang kumakalaban dito sa Duterte. Guys, 2 years na lang eleksyon. Nagtatrabaho sila ng gusto para makuha nila ang simpatya ng mamayang Pilipino for 2028 election for Sara Duterte. Yan ang pakatandaan nyo. That is my own pananaw. What kind of soldiers are you? Are you even soldiers or not? Ito seems you are just mercenaries out to make a back. Dagdag niya. Saan kayo makikita niyan? Not only that guys, not only ex-Congressman Barbers, na talagang pinuna itong mga walang kakwenta-kwentang testimony. Walang kakwenta-kwentang testimony. Pawang, sarsuela lamang, kasinungalingan. Hindi lang yan. Ito yung sinabi ni Attorney Panelo. Tingnan nyo. Ito si Attorney Panelo. Tingnan nyo guys, basahin ko yung sinabi niya.
ito, masupalpal itong mga 18 Marines. Kaya lang, nagtataka ako, himala. Alam po natin, supporters ni Duterte ito guys. Pero, no, siguro nakikita niya na may mali sa mga pinagagawa nitong 18 Marines na ito. Ang tanong, sino ang nasa likod? Yan. Sabi po dito ng Corrupt Republic. Sabi dito, tuloy, walang bilib si dating Presidential Legal Counsel Salvador Manilo sa mga aligasyon ng 18 Marines na inaharap sa hearing ng kampo ni Alan Peter Cayetano. Ayon kay Panilo, madali lang umanong magkwento na may binigay na malita ng pera. Ngunit, ang mahalagang tanong ay kung may sapat bang ebidensya. Yun ang tanong. 'Di ba? Tama naman po yung sinasabi niya. Dapat may kalakip na ebidensya. Kung hersi-hersi, sus Mariosep guys. Magkakasala ka lang talaga sa taas sa kapapanira sa kapwa at pagbibintang. Upang mapatunayan ito, dagdag pa niya kahit sino ay maaring magpunta sa bahay ng isang opisyal, magpa-picture o mag-video na may dalang malita at pagkatapos ay palabasing ebidensya yun. Yun ang style na nila kahapon mga kababayan. Ay si Pangulong Marcos Jr. may litrato kuno. Tapos ito isa sa mga Marines may dalang malita, di mga siraulo. Anong palagay nyo sa sa mamayang Pilipino? Walang utak. Kayo, kamo. Walang utak. Ang utak nyo nasa tumbong nyo. Gawa-gawang istoryahe. Sino naman maniniwala dito sa mga na ito guys, sa mga salot na ito? Kundi yung mga dutai lang na supporters. Lalong nabawasan ang kredibilidad ng grupo matapos mabunyag ang mga mali sa kanilang mga affidavit. Alam nyo guys, ang hirap magsinungaling. Kasi pag magsinungaling ka ng magsinungaling, walang tugma doon sa mga sinasabi mo. Mabubunyag at mabunyag din ang katotohanan. Kabilang ang pagdawit sa mga personalidad na hindi tugma sa timeline ng kanilang mga aligasyon. Itinuturo rin ng mga kritiko na kabilang sa mga pinangalanan si Leila de Lima, nakakulong pa noong mga panahon sinasabing nakatanggap umano ng pera. You see guys, dyan palang sablay na. Bakit? Yun ang sinabi ng mga 18 Marines nung time na yun. Pero nung time na yun guys, remember, nasa kulungan si dating Senador Leila de Lima. How come? My gosh! Dyan palang sablay. Pero guys, sa totoo lang, ang ganda itong i-cross-examine. Sa totoo lang, ewan ko lang kung hindi. Nako. Kawawa lang talaga itong mga ito. I hope na lang talaga. I wish na mayroong mag-cross-examine. Abangan po natin sa investigasyon po ng DOJ, and of course, Ombudsman. Kung magbubukas ang Blue Ribbon Committee ng majority sa ngayon under the Senator Gatchalian, sa pamamagitan ng isang senador, kasi Senator Erwin Tulfo siya ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Palagay ko ito nga. Tingnan nyo pag inimbita ito ni chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Erwin. Iimbitahin ito mga 18 Marines. Maniwalat kayo sa hindi, magkakaroon ng alibay ito. 'Di ba? Sasabihin nila hindi na makikita ngayon ng 18 Marines. 'Di ba? Para sa marami ang tanong ngayon ay hindi na kung gaano kalaki ang aligasyon, kundi kung gaano ito katibay kapag isinuri ang mga katotohanan yun. Tama dito si Atty. Panilo. Nako po mga kababayan. Ayan nagngingiwi tuloy si Atty. Panilo dahil walang bilib sa 18 Marines. Madaling sabihin yan na nagbigay kayo ng 8 malita kahit gawin nyo pang 100 malita. Ang tanong, totoo ba? Kaya din ninyong pumunta kunwari sa bahay nila. Erwin na may dala kayong malita, sabay pa picture or video. Tapos gawin yung proof. Di ba? Tama naman siya. Sabi guys ng Corrupt Republic, di kinalawa. Kasi yung mga nag-aakusa, sila po ang totoong corrupt. Di ba? So yun mga kababayan, ini-share ko lang sa inyo dahil nakakagulat din kasi ito si Atty. Panilo, isang DDS to guys, pero look naman kunis naman doon sa mga sinasabi niya. Totoo po lahat yun. Yun ang katanungan.
maglabas ka ng kumbaga, magsalita ka ng magsalita. Madali lang mag-akusa. Banggitin mo ang pangalan ng Pangulo, Congressman Sandro, or sino man ng mga sikat na mga individuals. Like, like Yusek Castro. Lahat, mga senador, binanggit. Lahat ng naging kaaway ng Duterte. Yung laging pumupuna sa mga Duterte. Iyon ang binanggit ng mga 18 Marines. Doon pa lang sablay na sila eh. Bakit sa Duterte Black walang binanggit? Yun ang medyo red flag ang datingan. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Kayo po ang balang humusga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.